Meron ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Magandang araw mga kapuntos. Welcome naman sa ating punto por punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Rhea Garrido at si Brother Edgar Laugan ang nagdadala sa inyong mga komento at magandang katanungan. Brother Edgar. Magandang araw mga kapuntos. Father, mayroong katanungan galing kay Maribik si Kulana. Bawal yung paraphrase at annotated version na ginagamit ni Padre Darwin dahil idinagdag na ito sa nakasulat sa Biblia. Ginagamit nila, Father, ang Pahayag, chapter 22, verse 18. Pakibasa po, si Ria. Ito po ang nakasulat dito sa Pahayag, chapter 22, verse 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Okay, Father, ano po ba ang iyong kasagutan? So ito po ang ating paglilinaw, mga kapuntos, sa magandang komento galing sa ating mahal na kaibigan, si Sister Maribik. Ang paggamit natin sa paraphrase and annotated version, dahil merong nagtatanong magbasa pa sa Biblia, litra po litra ang Catholic Church. Gumagamit tayo ng mga paraphrase and annotated version. At sa hindi nakakaalam mga kaibigan, hindi po iyon salin sa Iglesia Katolika. Salin po iyon sa mga kapatid natin na mga Protestante. Unang-una, kinuquote natin si Henry Hammond, isang Anglican theologian. Siya po ang nagsulat sa Paraphrase and Annotation upon all books of the New Testament, Volume 2. Ang pangalawang ginagamit natin na Paraphrase and Annotated version ay sulat at salin ni Bishop Joseph Hall, Bishop of Anglican, Protestante din. Ang pangatlong ginagamit natin, Paraphrase on the New Testament, ni Richard Baxter, isang Presbyterian Protestant. So, ang sabi niya na tayo daw, dahil gumamit tayo ng paraphrase na annotated na mga version, tayo daw ang dinagdagan daw natin ang mga nakasulat sa Revelation chapter 22 verse 18. Kapuntos, hindi po tayo ang nagdagdag niya. No. Yung mga kino-quote natin na mga Protestant na mga Bible scholar. Hindi yung Catholic Bible scholar. Kung yan ang argumento mo, sila po ang nagdagdag. Ano ba ang gamit namin? Bumabasa lang kami, no, sa salin na galing sa kanila. Hindi yon salin sa Iglesia Katolika. Kahit pala ang paraphrase and annotated na mga version sa mga Protestante ay sumang-ayon sa doktrina sa simbahang Katoliko. So, hindi mo yan magagamit namin ang pinadayag o pahayag, chapter 22, verse 18, dahil hindi kami ang nagawa ng paraphrase and annotated version sa aklat o sa salin sa version na aming ginagamit. So, ano po ba ang kahulugan ng paraphrasing or annotation? Unang-una, atin mo nang i-define. Paraphrasing, kapatid at kapuntos na rin. Ano ba ang kahulugan nito? It means a restatement of a text, passage, or work giving the meaning in another form. It means a restatement of a text, passage, or work giving the meaning in other form. In other form. But the text, the message is there. Anong naman ang kahulugan ng annotation? Kapuntos na Ria. Annotation? It is note added by way of comment or explanation. Ang paraphrase pala at annotation, mga kaibigan,
ay makatulong yon upang lalong maintindihan natin ang mga text, ang mga mensahe na nakasulat sa banal na kasulatan. At yung prosesong iyon ay pinatunayan din sa banal na kasulatan. Ang prosesong ito, mga kapuntos, ay sinuportaan sa nakasulat sa banal na kasulatan. Dapat natin ipaliwanag ang mga salita ng Diyos. Unang-una, atin muna babasahin ang pahayag ni Apostol Pablo kapuntos na Rea. Ito po ang nakasulat dito sa ang dating Biblia sa 1 Corinthians chapter 14 verse 9. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paano matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Klaro-klaro, dapat ipangungusap ninyo ng dila ng mga salitang madaling maunawaan. So yun po ang pakay sa paraphrase and annotation. Para lubos natin maunawaan ang salita ng Diyos. At kapag maunawaan nila, madali na nila matupad ang nakasaad sa banal na kasulatan. At punta naman tayo sa Old Testament, sa pahayag ni Propeta Nehemias. Ano bang nakasulat? Kapuntos na Rea. Mga kapuntos, ito po ang nakasulat dito sa Nehemias chapter 8 verse 8. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. So, klarong-klaro kapuntos na Rea. Na kautusan ng Diyos, hindi lang binabasa. Isinalin pa nila ito sa kanilang mga wika. Trinatranslate pa nila ito. At ipinaliwanag upang lubos maunawaan ng mga tao. Yun po ang pakay sa paraphrasing and annotation. At punta naman tayo sa New Testament. Mayroong nagbabasa ba din ng banal na kasulatan. Pero hindi siya nakakaintindi. So, pumunta sa Apostol Felipe upang magbigay paliwanag sa binabasa niya na hindi niya lubos na unawaan. Atin mo nang babasahin ang gawa ng mga apostol, kapuntos na rin. Ito po ang nakasulat dito sa Gawa, chapter 8, verse 30 to 31. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. So, klaro-klaro mga kaibigan. Yung ginagawa ni Apostol Felipe, yun po ay paraphrasing and annotation. Binasa at binigyan niya ang buong pangyayari upang maintindihan. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari upang maintindihan ng lubos ng isang tao na nagbabasa pero hindi naman nakaunawa nito. So yun po ang pakay sa paraphrase and annotation, mga kapuntos. Kahit si Kristo, mga kaibigan, nagbabasa ng banal na kasulatan at kanya namang ipiniliwanag maigi ang kahulugan nito. Ating basahin ang pahayag ni San Lucas, kapuntos na rin. Dito po sa Lucas chapter 24 verse 44 to 45, nakasulat, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin na kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. So, klaro-klaro mga kaibigan, no? Si Kristo po, ang ating Panginoong Jesucristo, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Paano po ba yun? Sa pamagitan ng pagliliwanag sa mga salita ng Diyos upang lubos paunawaan. Yun po ang pakay. Yun po ang intention bakit merong mga Bible scholar na gumagawa
ng paraphrase and annotation ng mga version sa banal na kasulatan. Hindi po intensyon ng pagdagdag, kundi ang pagliwanag sa buong mensahe ng Diyos upang maging ganap ang ating pag-uunawa sa mga talatang binabasa natin. Yan po ang sagot natin sa punto por punto na tanong. Fight Team Maria, the tax with a humble heart.